Ito, nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Walang iba, si Senate President Pro Tempore at bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po, Senator. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na ito. At si Bombo Victor po ito, together with Bombo Jai, pagbati ho muna sa ating mga tagapakinig at mga manonood. Yeah, magandang umaga, Bombo Victor and Bombo Jai. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Una-una, Senator, congratulations po sa bago nyong tungkulin dyan ho sa Senado. At ang unang katanungan natin, nagkaroon ho kasi na itong bigla ang pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. At para naman ho sa mga kabatiran ng ating mga manonood at mga tagapakinig, paano po nabuo sa maikling panahon itong 15 votes na nakuha ni Senate President Soto? Ano na rin yun, mga effort ng mga kasamahan na rin. Sila na rin yung nag-voice out na gusto. Yung iba naman, siyempre, kinausap ng mga kasama nila from the majority. So yun, ganun kabilis over the weekend, nangyari yung nabuo yung 14 na numero na boto, panlabing-lima si Senate President Tito Soto. Ano ho masasabi ninyo ng gayong mas marami na ho kayo kumpara doon sa mga Duterte Black, Senator? Wala namang magbabago sa, except siyempre mayroong pagbabago do sa style ng liderato, no? Si Tito Sen kasi hands-on siya, saka consensus builder. Katunayan sa Monday ang napag-usapan namin sa bagong majority group. Every Monday mayroong caucus para pag-usapan yung way forward at least for the rest of the week. Yan yung kanyang style ng leadership. Hindi siya yung nagde-decide na siya lamang mag-isa o kaya tatlo lang o dalawa lang yung kausap niya. Talagang buong grupo kinukonsultan niya. Yun siguro yung isang malaking pagbabago sa style ng leadership nila ni Senator Chis Escudero. Kasabay naman ho ng pagpapalit nga nitong liderato ng Senado, nagkaroon rin ho nitong reshuffle sa ilang mga komite na hinahawakan ng mga senador. Katulad ho ninyo, hawak na ho ninyo ngayon itong Blue Ribbon Committee na dating hawak naman ni Senador Rodante Marcoleta. Paano po ang magiging handling naman doon sa mga na desisyonan dati ng komite at yung na-contempt ho na resource person, Senator? Ano yun, part na ng record ng committee yun. So, that stays, ano. Yung held in contempt o cited in contempt, tuloy pa rin yun na mananatiling naka-detain yun. At ang naging usapan naman namin noon, kasi kinu-question yung paglilipat mula sa detention facility ng Senate papunta sa custodial center. Ang hiling nila, kailangan daw malapit sa Senate. So, napag-usapan na doon, napagkasunduan, doon sa Pasay City Jail na siyang malapit doon sa Senate Building. Marami din ho ang nagtatanong bakit ho hindi na-retain kay Senador Rodante Marcoleta itong Senate Blue Ribbon Committee. Tradisyon yan eh. Siyempre yung Finance Committee, Blue Ribbon, yung mga tinasabing mga major committees, yung mga busy na committees, talaga sa majority group yun napupunta. So kaya nga nagkaroon ng reshuffle, pati chairmanships ng mga ibang committees. Yung defense, halimbawa, galing dati hawak ni Senator Jinggoy, ngayon ay hawak naman ni Senator Ligarda. Yung mga ganon. Tapos yung labor na dating kay, I think, Senator Marcos, na kay Senator Tulfo ngayon. So ganon talaga yung, kasi noon din kaming nasa minority, binabagsakan lang kami noong, ito yung committee na wala nakapili sa majority, kayo na bahala mag-usap-usap dyan. So, ganun din ang nangyayari pagka nagpalitan ng majority-minority. Senator, dako naman tayo sa usapin. Ito hong mga anomalya sa flood control. May mga senador ho kasi na nabanggit na umano'y sangkot nga dito naman sa budget insertion. May kinalaman pa rin sa ilang maanomalyang infra project. Ano po ang magiging diskarte po ninyo sa pag-iimbestiga sa inyong mga kapwa-senador kung sakali man? Ako laging blindfold mentality. Mahirap yung meron kang tinitingnan, meron kang pinagtatakpan, maliligaw na yung takbo ng inquiry o ng investigation. After all, first and foremost, ang inquiry naman ng Senado o yung Blue Ribbon in aid of legislation. Pero pwede rin kami mag-initiate na pwede ipadala namin o i-transmit namin sa Ombudsman o kaya sa DOJ yung findings ng committee para makatulong sa prosecution. Tulad yung nangyari dito sa yung dalawang privilege speeches ko.
Kinumbert namin sa USB at agad-agad pinadala ko kay Secretary Dizon. Dahil kumpleto naman yon, may mga dokumento, may records, may pictures, may video, lahat nandun. So sabi ko, kung iniisip mo mag-file in the absence of the Independent Commission, kasi noon hindi pa na-perform at saka hindi pa na-constitute, wala pa yung EO. So binigay ko agad-agad sa kanya yung materials na pwede niyong gamitin sa pag-file. Yun ding after my second privilege speech, binigyan ko na rin si Mayor Magalong kasi ang napag-alaman ko mula sa kanya, mukhang kinoconsider niya yung offer na maging part siya noong Independent Commission. So binigyan ko rin siya ng kopya na sa ganon, sila na bahala maghimay kung ano-ano mga kasong ipapile. Although nandun na rin kung ano yung mga posibleng criminal cases na pwede nilang i-file sa korte o kaya sa DOJ o kaya sa ombudsman. Kahapon ho, nababanggit ho ninyo, dahil nga po sa mga isyong ito, itong mga ilang senador na sangkot ho sa usaping ito, nabanggit nyo ho kahapon sa isang panayam na parang yung Senado mawawalan ng decorum. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin ito ngayon, Senator? Hindi. Ano lang yan, in jest, kasi may nagtanong na paano kung maraming senador na mabanggit o maungkat at may mga ebidensya. Kaya ang sagot ko, baka mawalan kami ng quorum. Ano lang yon, in jest, no? Parang hypothetical, kasi binanggit niya paano kung napakaraming mabanggit. Ang in-emphasize ko lang doon na pag nag-imbestiga, yun nga, kung maski sino ang tamaan, wag mamili, wag maging selective. Mapa-congressman, mapa-senador, mapa-empleyado ng Senate, maski sino. Kasi kung meron kang titingnan, meron kang pagtatakpan, para ano pa tayo mag-iimbestiga? Yun lang yun, yun ang context doon. Hindi ko sinasabing maraming senador na sangkot at mawawala ng quorum. Mabuti na tanong mo para maipaliwanag ko yung context. Magandang nagbumula ho sa inyo na kung kayo po ay magsisimula nitong ipagpapatuloy itong investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, wala ho kayong sasantuhin. Anyway, may katanungan rin ho itong ang aking katanib dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Senator, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ng ilang detalye hinggil sa hawak ninyong CCTV footage sa pagdalaw nga nitong isang tauhan ng WJ Construction sa isa sa mga opisina ng Senado? Ano po itong nababanggit niyong nagde-deliver ng obligations? Hindi. Wala akong sinabing nagpunta yung nakita yung certain mina, yung WJ na construction firm, para mag-deliver ng obligasyon o ng pera o ng package o naman. Walang ganon. Again, mabuti natanong niyo para ma-clarify. Kasi nagkaroon ng konting spin noong napabalita na. Dumalaw na monitor sa CCTV kasi pina-check ko talaga yung mga CCTV. Dahil nga nabanggit doon sa pagdinig ng House na merong empleyado, staff ng Blue Ribbon. Yun ang unang concern ko eh. Kaya ang sabi ko, mag-internal cleansing ako sa Blue Ribbon Committee, yung mga staff doon, while buckling down to work. So, nung sabi ko, check nga natin yung mga CCTV kung meron diyang makikita tayo na mga dumadalaw doon sa, maski sa anong opisina, pero ang focus talaga sa Blue Ribbon, yung broom. So, yun, nag-report yung secretary ng Senado, meron nga daw, August 19, na pumasok doon sa office ng Blue Ribbon. Actually, ang inaalam namin ngayon, sino yung pinuntahan doon sa Blue Ribbon. Kaya pinapatsik ko naman yung logbook. Kasi hindi ka naman basta-basta makakaakyat doon sa 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th floors. Even sa ground floor, no? Hanggang doon ka lang sa may labas. Kung hindi ka maglalag at sasabihin mo kung sino yung dadalawin mo. Dahil kailangan i-confirm doon sa pupuntahan for security reasons. So yun ang pinakukuha ko ngayon. Kung sino yung nag-accommodate doon sa mina ng WJ na construction firm, yun ang pinapatingnan ko ngayon. So hindi ko sinabi na nagpunta doon, nakita sa CCTV para mag-deliver. Wala akong sinasabing ganun. Okay, buti naman na-clarify natin Senator, para sa ating mga listeners and viewers. Kasi minsan excited din yung mga kasamahan ninyo. Pag may mga ganon, parang dinudugtong doon sa statement naman ni Bryce Hernandez na magde-deliver ng obligasyon. Yung statement na yon, yung nasa screenshot ng kanyang telepono, 2022 yun eh. Yung sinabing mag-deliver ng obligasyon o kaya sabihin natin lagay, yung WJ papunta doon kay Mina.
papunta doon kay Beng Ramos, yung staff nga ang pagkasabi pa nga doon, staff ni Senator Jinggoy, nung chinek namin, staff ng Blue Ribbon. So ang unang action ko, nung sinabi ko mag-internal cleansing, pinatransfer ko muna sa motor pool kasi yun ang parang pinaka-holding group sa Senado, yung motor pool section. Okay. So for sure, nire-review nyo pa itong CCTV footage, Senator. Pero kailan po kaya namin ito makikita itong CCTV footage, Senator? Siguro sa Webes sa pagdinig. Ano ko doon para kung ano pa yung ibang opisina na napuntahan. Kasi sa ngayon, ang maliwanag pinuntahan niya, yung Blue Ribbon na sa third floor yata yun eh. Yung office yung isang opisina ng Blue Ribbon. Okay, thank you for that, Senator. Anyways, may statement po kayo na nagsasabing mas malala pa itong flood project scam kaysa sa kaso ni Napoles na pork barrel. Bakit niyo po ito nasabi, Senator? Yung magnitude at saka yung lawak, at saka yung brazenness, yun ang kaibahan. Yung sa Napoles nun, akala natin, yun na yung ultimate. Pero nang mabantad sa atin, tumambad sa atin itong mga pangyayari rito, all over na eh. At saka talagang daang bilyon na yung pag-uusapan. Kaya Napoles, tens of billions sa pag-uusapan o hundreds of millions. Dito, makita natin yung mga involved na mga pera. Kalat-kalat pero pag inipon mo, napakalaki. Kaya nga, pinaka-worst na nga itong 2025 budget, nabanggit ko na ito maski nung wala pa ako sa Senate. Kasi nga, pati yung PhilHealth na pondo, pinakailaman, nilipat para tumaas yung pondo ng Public Works, pati yung constitutional provision na dapat ang highest budgetary priority ay yung education sector. Pati yun na nagalaw na. Kasi siyempre, lumaganap na yung lagayan na proyekto ng Public Works. Kaya doon sila nagtambak ng mga items ng budget. Parang all roads led to the DPWH budget. Kasi naandyan ang suki nila. Sa dami ng pinaglalalagyan, kinulang na yung budget ng DPWH. Kailangan pa na nanggagaling sa ibang ahensya. Ang masama, PhilHealth pa yung napagdiskitahan at saka yung education sector nabawasan. Alright. Finally, Senator, ano po yung mga nakahanay sa Blue Ribbon Panel? Sino pa po yung mga ipapatawag sa next hearing at kailan po ito? Sa Thursday, may ako 2 araw na kasi Tuesday dapat nagma-marking kasi walang mga markings yung records, sinosort out pa namin lahat. Ang kakapal nung siyempre transcript, mga dokumento, lahat. Walang marking, so pinapa-marking ko para maliwanag, parang organized. Kasi hindi naka-organize yung mga records. Pangalawa, ang unang siyempre, papatawag namin doon si Undersecretary Cabral. Kasi nauna na siyang tumanggi, maski kay yung bagong boss niya, si Secretary Vince Dizon, tinanggi niya rin na siya yung nag-iimbita sa mga mambabatas para maggawa ng insertion. Yun nga, yung pinakita ko doon sa aking privilege speech na slide, maliwanag na siya mismo yung nag-i-initiate ng action, nag-iimbita ng mga bagong halal na senador tulad ni Senator Tito Soto para mag-insert. So, dapat maliwanagan namin at ipaliwanag niya bakit siya nagsinungaling sa komite. Pangalawa, siyempre yung WJ para just to get to the bottom of yung allegation na ginawa ni Bryce Hernandez. And of course, yung BGC boys na tinatawag ko na tinaguran sa mga kasino, ipapatawag ko yon dahil tapos yung mag-asawang Diskaya para maliwanagan din sila ba nag-tell all o nag-tell half. Yun ang dapat malaman natin. Pati si Bryce Hernandez kasi paliwanag nila yung ginastos nila sa casino na billion eh. Nung tinignan ko nga yung pinagpalit nilang cash to chips to cash, si Henry Alcantara lamang yung cash to chips niya for a period of 3 years, 2023, 24, 25, 1.4 billion. Saan ang galing yan? Bakit ganyan kalaki yung sinusugal nila? Yun ang aming mga tatalakayin sa susunod na pagdinig. Of course, ipapaformalize ko sa DBM kung yung istorya ng 355 million kasi alam nila yan kung paano na-distribute. Of course, nasa amin na yung record para lang maging part ng record. Papaklarify ko para maging on record masabi ng DBM Secretary at saka ni Secretary Dizon. Pahabol lang Senator, pinapatanong din ng ating mga listeners and viewers, dapat po bang mag-leave itong si Yusek Cabral dahil ay inimbestigahan din po siya?
call na ng departamento yon. Call ni Undersecretary Cabral. Ang alam ko kasi, naihayag na ito ni Secretary Dizon na pinag-file na lahat ng courtesy resignation, ang lahat ng from undersecretaries down. Lahat yon. At sabi niya 100% daw yung nag-file ng courtesy resignation. So sa ngayon, hindi pa naaalis kasi mababakante yung mga position dahil wala pa mga appointments. Yung kanya mga bagong mga undersecretary na nais niyang dalhin o pa-appoint, hindi pa lumalabas yung appointed order. Siguro, binebet pa ng Malacanang. So hindi pa maalis sa mga position, nandun pa rin si Undersecretary Cabral hanggang walang makuhang kapalit. Tama rin yun kasi walang magtatrabaho. Sabi ko na lang kay Secretary Dizon, and of course, ginagawa na rin niya, siyempre, mag-hands-on siya para wala na yung mga ganyang palusot. On my part naman, Senator, no, baka meron ho kayong mensahe sa ating mga sa publiko. Marami ho kasi ang nagsasabi o nababahala na baka itong investigasyon sa mga maanumalyang flood control project maging ningas kugon lamang at bigla-bigla na lamang matabunan ng iba pang malalaking issue. Ano ho ang pagtitiyak ninyo sa publiko, Senator? Hanggang logical conclusion. Pinahayag na rin ng Pangulong Bongbong Marcos na ito sa pribadong pag-uusap nila ni Senator Soto at saka yun din si Secretary Dizon pati mga gabinete. They're one in saying na gustong tapusin talaga ni President Marcos hanggang makarating sa logical conclusion. Sa amin, in-aid of legislation lang. Kaya ang ginagawa namin, tumutulong na lang kami sa pag nakalap kaming mga ebidensya, pinapasa sa Independent Commission para madali yung pagpapile ng mga kaso, para marating yung tinatawag na logical conclusion at mahinto na ito kasi alam mo Victor, Jai, talagang sagad sa buto. Ano ba tong nangyari sa bayan natin? At sana wag tayong humantong doon sa nangyayari sa ibang bansa. Dahil sa araw na ito, di ba, merong sinasabing malakihan na rally, mga panawagan. Sana wag mag-escalate sa magulo, tayo rin na magsasuffer. With that, maraming salamat, Senator, sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa aming mga manonood at mga tagapakinig from time to time. Senator Ping, no? Makikibalita kami sa magiging development nitong isasagawa ho ninyong pagdinig dyan ho sa Senado. Yeah, certainly. Thank you very much.